Sa mga taga San Jose del Monte po, meron pong inaprobahang batas si Senator Bongo na isinulong ni Ate Rida Robes. Ito po yung House Bill number 9980, an act of establishing a mental health facility or mental health clinic dito po sa lungsod ng San Jose del Monte. Kami ang nagchat sa akin regarding sa pagkakaroon ko ng anxiety and mental depressive disorder with psychotic features. So, yung pagkakaroon ng anxiety is normal siya sa tao. Yung anxiety, halos lahat meron yan. Okay, disclaimer lang, lahat po ng sasabihin ko ay regarding lang po dun sa napagdaanan ko at sa mga natutunan ko dun sa mga therapies, tsaka kung ano yung mga ipinayo sa akin ng psychiatrist. Again, hindi po ako professional ha, baka meron pong mag-ano sa akin, mag-call out sa akin kung ano yung mga sinasabi ko. Ito lang po ay base po dun sa mga narinig ko, natutunan ko. Ito guys, yung ibang mga sample ng mga nagme-message sa akin. As in, madami pa sila na nagme-message sa akin. Pero, hindi ko na lang mahanap yung iba. Hinahanap ko yung iba na nagchat sa akin. Kaso, yung iba yata parang na-delete na ni Facebook, ganyan, sa Messenger. About anxiety, ang anxiety po, ito po yung pagkaramdam ng sobrang takot, pangamba, yung feeling ng helpless, feeling natin nininervyos. Anxiety ay nervyos. Normal yan sa mga tao. Halos lahat ng tao merong anxiety. Meron lang tayong tinatawag na anxiety disorder kapag paulit-ulit na nangyayari sa'yo yung ganon. Paulit-ulit mo nang nararamdaman, halos araw-araw, at nakakaapekto na siya sa araw-araw na pamumuhay. So, marami rin nagsasabi sa akin, marami na nagtatanong kung saan ako nagpagamot. Nagpagamot po ako, unang pong, may dalawa po akong doktor, private doctor na pinagpagamutan. Bago ko po matuklasan na sa Tala Hospital sa May Caloocan ay meron pong libreng consultation ng psychiatrist at meron po silang libreng therapy. Ang problema lang po, kailangan nyo po muna na magpa-schedule, maghintay po kayo kung kailan po kayo makakakuha ng slot. Ako po, napakatagal ko na pong nag-aabang ng slot kasi dapat po April 21, balik ko sa psychiatrist ko, pero wala po akong makuhang slot, kaya hanggang ngayon po, hindi po ako makakuha ng panibagong reseta ng gamot. Halos karamihan din na nagchat sa akin tungkol sa sakit ko ay taga dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Meron din naman po na taga ibang lugar, kaya lang hindi ko na po kasi talaga lahat halos ma-reply. Yung sa akin po kasi, nagsimula lang po siya ng anxiety disorder. And then, hindi ko po siya pinansin. So, parang pinagpawalang bahala ko po yung mga symptoms na meron ako hanggang sa nauwi na po siya sa mental depressive disorder with psychotic feature. So, sinabi din sa akin ng psychiatrist ko na maaari na namana. Merong napagmanahan ng ganitong klase ng sakit. Hindi ko na po sasabihin kung paano ko siya nakuha kasi masyadong mahaba. Basta ang lang sa akin ng aking psychiatrist is meron tong kinalaman sa childhood environment ko po. Nag-trigger lang siya dahil lumaki na, nagkaroon ng mga problema sa buhay, financial problem, family problem, at iba pang mga problema, kaya dun siya nag-trigger, ganon. Yung sa akin po kasi is nakakakita at nakakarinig na po ako ng mga unusual na bagay na hindi naman po talaga dapat naririnig ng mga normal na tao. Pero thankful po ako kay Lord kasi po nagawa ko pong maipa-therapy yung sarili ko at may mga tumulong po sa akin para mapagamot ko po yung sarili ko. Unang beses po ako na nagpa-therapy, ang ipina-therapy ko po noon ay yung pagkakaroon ko po ng anger issue kasi pag nagalit po talaga ako, sobra-sobra pong taas ng emotion ng galit ko. So, yung natutunan ko po dun sa therapy na yon, pag nagra-rise yung galit, kailangan matuto tayo mag-pause. Hinto muna tayo. Pag nararamdaman natin sa sarili natin na sobrang taas nung galit natin, kailangan i-remind natin yung isip natin na, teka, sandali. Wag kang gagawa ng kahit na ano, wag kang hahawak ng kahit na ano, kasi maaari kang makasakit, worse, ano ka ng ibang tao. Ang galit ng tao ay parang dagat. Nagra-rise and bumababa. Tumataas, bumababa. So, pag humupa na siya at yung dun sa pinakatuktok ng galit mo ay may nagawa kang hindi maganda, pag humupa na yung galit mo, pagsisisihan mo yun.
magkakaroon ka ng pagsisisi sa sarili mo. Kaya kailangan, pag tumataas yung emosyon ng galit natin, matuto tayong huminto muna, mag-isip muna, i-remind natin lagi yung utak natin na, teka lang, ganon. Yung sumunod ko naman po na ipina-therapy ay yung pagkakaroon ko po ng anxiety disorder. Kasi sobra po, pag inatake po ako ng anxiety disorder, talaga pong nanginginig yung buong katawan ko at nahihirapan po akong huminga na parang yung dila ko po ay ipinapasok sa loob ng lalamunan ko. Basta marami pa po akong ibang nararamdaman pag inaatake ako ng anxiety, para akong sinisinok na hindi ko maintindihan, ganun po. Nagpa-therapy po ako. Hindi po siya libre. Nagpa-therapy po ako sa mga private na doktor through Zoom, online. And may bayad po siya. Ang bayad po per session ng therapy is 2,500. Meron naman pong ibang therapy na mas mura po doon. Kaya lang po, ang hirap po talagang humanap ng schedule. Kahit po sabihin nyo na may pambayad po kayo, hindi po lahat ng clinic ay merong ura-uradang schedule na kunwari kinabukasan kailangan mo ng therapy, kinabukasan ka mati-therapy. Hindi po, per schedule po talaga. Kaya ang hirap po talaga ng lagayan ng mental health dito sa atin sa Pilipinas, kasi lahat po kailangan schedule. Wala pong ura-urada na emergency, hindi kagaya ng mga emergency na bagay na pag dinala ka sa ospital, ayun na yun, gagamutin ka. Kailangan po schedule. Hindi po madali ang pagkakaroon ng anxiety disorder. Karamihan ng mayroong anxiety disorder, bukod sa mga kabataan, ay yung mga nanay, mga housewife. Marami kasi sa atin, mga housewife, na gusto nating magsalita pero hindi natin masabi kung ano yung emotion natin kasi natatakot tayo na mahusgahan tayo ng ibang tao. Nahihirapan tayong i-express kung ano ba talaga yung nararamdaman natin, kasi nga ang isip natin, kailangan tayo lang, atin lang, tayo lang nakakaalam. At some point, tama naman din yun, kasi para hindi tayo makaabala ng ibang tao. Ganun kasi yung natin, ayaw natin makaabala, ayaw natin na makadagdag pa tayo sa bigat ng iba. Pero hindi siya lahat ng pagkakataon ay okay siya. Yung feelings kasi natin, yung nararamdaman natin, yung mga pinagdadaanan natin, kailangan pala nasasabi siya. Hindi mo naman siya kailangang sabihin sa lahat, sa karamihan ng tao. At least, dapat meron kang isang pinagsasabihan. Meron kang napag-open up na mga problema mo sa buhay. Hindi naman kailangan lagi na tao. Pwede kang pumasok sa kwarto mo, magdasal ka, sabihin mo lahat, i-confess mo lahat kay Lord, yung mga nararamdaman mo, kung gaano ka natatakot, kung ano yung mga pagkakamali na nagawa mo. Pwede mo yung gawin, na sa paraan na ganun ay luluwag yung pakiramdam mo at babawasan yung anxiety na nararamdaman mo. May iba pa namang proper way para labanan yung anxiety disorder kung wala kang pampatherapy, syempre, at saka kung agad-agad nangyari sa'yo, agad-agad kang inatake. Ang unang-unang gagawin mo ay breathing exercise. Kailangan matutunan mo yung tamang pag-inhale, exhale. I-manage mo yung worries mo sa utak mo. Huwag mo masyadong pagsabay-sabay, isa-isahin mo lang. I-manage mo ng maayos. Kung kaya mo namang ibangon yung sarili mo, bumangon ka, mag-exercise ka, mag-jogging ka, maglakad ka sa umaga. At kung dumating man sa punto na hindi mo na mapigilan yung sarili mo at naiisipan mo na nasaktan mo yung sarili mo or may gawin kang hindi maganda sa sarili mo, mag-message ka ng isang tao na sa tingin mo ay mapagkakatiwalaan mo at talagang maaasahan mo. I-message mo siya, sabihin mo na, pwede mo ba akong libangin sandali kasi ganito yung nararamdaman ko. Or kung meron kang alam na helpline number, pwede kang tumawag sa mga helpline number para may makausap ka at masabi mo kung ano yung nararamdaman mo at kung ano yung gusto mong gawin sa sarili mo. At ang isa pa sa pinakamas madali, kung talaga namang wala kang matawagan, wala kang ma-chat, wala kang makausap, kumuha ka ng ballpen. Kumuha ka ng ballpen at kumuha ka ng notebook. Isulat mo lahat kung ano yung nararamdaman mo. Gumawa ka ng diary ng mga nararamdaman mo. Isulat mo yung mga, kung ano man yung feelings na nararamdaman mo ngayon, i-write down mo. Kung paano mo pagsusunod-sunurin yung mga worries na laman ng utak mo, isulat mo. Yung ganong paraan kasi nakakatulong din siya makapagpababa ng taas ng anxiety. Gusto kong i-share tong video na to kasi ayokong maranasan ninyo yung bagay na naranasan ko, kung gaano kahirap ang pagkakaroon ng mental illness, mental depression, na hanggang sa early stage pa lang sana maagapan nyo na.
Kung wala man kayong pampagamot, pampatherapy, pwede kayong YouTube. Meron pong mga sa YouTube, may mga simpleng counseling po na pwede nating i-search sa YouTube na pwede nating i-apply sa sarili natin. Kung wala tayong kakayahang makapagpagamot, kasi mahirap po talaga, kung lalo na kakagaya ko po, may maintenance po akong gamot pero hindi po ako nakakainom ng gamot kasi nga po ang hirap po magpa-schedule at wala na rin po akong kakayahan ngayon na makapagpa-schedule sa private doctor kasi wala na po tayong pambayad. Sobrang mahal po ang gamot sa mga private doctors. Matataas po yung fee nila. At hindi rin po mumurahin yung mga gamot na inirereseta. Meron po mumurahin, may mga bibili ka, pero hindi po lahat. Sa 3 klase po ng gamot na iniinom ko, isa lang po dun yung mura, which is yung tag 52 pesos, yun po yung escitalopram. Yung mga pinagdadaanan kasi natin sa buhay, yung mga feelings natin, kailangan na nasasabi natin siya. Kasi oras na hindi na natin siya nasasabi, nagkakaroon na to naitatanim na to sa utak natin at hindi na natin na isasaayos. Example, meron kang trauma na hindi mo nasabi, basta mo na lang isiniksik sa isip mo. Merong family issues na hindi man lang narinig ang side mo, basta mo na lang isiniksik sa isip mo. Mga unsaid feelings na hindi mo masabi, kaya isiniksik mo na lang sa isip mo. Mga hirap na pinagdaanan mo sa buhay na hindi mo masabi, kaya siniksik mo na lang sa isip mo. Mga sakit na hindi mo masabi, kaya siniksik mo na lang sa isip mo. Tingnan nyo guys, ano nangyari. Punong-puno yung isip mo na hindi mo naman na-resolve at naiayos. Paanong paraan mo iaayos yung isip mo na ganito, na punong-puno ng mga bagay na basta mo na lang isiniksik sa isip mo? Ang kailangan mong gawin ay unti-unti mong buklatin. Iayos. Unti-unti mong sanang magkaroon ka ng formal na pakikipag-usap sa mga taong nagkaroon ka ng kasamaan ng loob. Unti-unti mong buksan yung mga trauma at sakit na pinagdaanan mo para maiayos. Unti mong sabihin yung mga bagay na gusto mong sabihin sa maayos na pakikipag-usap. Unti-unti mong itama yung mga pagkakamali na nagawa mo. Unti-unti mong i-open up yung mga bagay na pinagdaanan mo sa buhay mo na hindi mo maikwento dahil nahihiya kang ikwento. Sa ganung paraan, maiaayos mo yung buhay mo. Magkakaroon ka ng kagaangan sa ulo mo at hindi siya punong-puno. Magkakasya siya at magiging magaan ang isip mo. Alam kong hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan sasabihin natin kung ano yung nararamdaman natin kasi natatakot din tayong makasakit ng ibang tao. Pero meron kasi siyang epekto sa atin, sa sarili natin. Dahil sa pinoprotektahan natin yung isang tao na ayaw nating sabihin yung nararamdaman natin, tayo yung napupuno. Nakita nyo kung paano napuno ng mga unsaid feelings yung utak natin. Pero kapag inopen up natin siya paunti-unti, nagkaroon tayo ng formal na pakikipag-usap sa mga bagay na hindi natin ma-resolve noon, mga issue na basta na lang natin isiniksik at hindi natin inopen up. Pag unti-unti siyang nabuksan at narinig kung ano yung gusto nating sabihin, magiging magaan siya sa isip natin. Ako po, lahat talaga ng bagay, ginawa ko, lahat ng paraan ginawa ko para mapagamot ko yung sarili ko. Kasi, mahal ko yung anak ko. Pinilit ko na mapagamot yung sarili ko. Kasi, ang lala ko na noon. Pinilit ko na mapagamot ko yung sarili ko. Ang kapal ng mukha ko. Nanghihingi ako ng tulong sa iba't ibang tao, sa vloggers. Humingi ako ng tulong sa politiko. Ayan, ang kapal talaga ng mukha ko. Ginagawa ko yun kasi gusto ko talagang gumaling. Gusto ko magpa-therapy, gusto ko makapag-maintenance ng gamot. Luckily, narinig ako ng Diyos, narinig ng Diyos yung mga panalangin ko. May kamag-anak na tumulong, sobrang thankful ako. May mga kaibigan. And syempre, may politiko din na tumulong. And ayun si ate kong Rida Robes. So, kung mapapanood niya man to, binigyan niya ako nito. Ito po yung binigay sa akin ni ate ko na libro, Straight from the Heart. Tapos, binigyan niya ako ng rosary. Which is, nagagamit ko talaga to. Sobrang helpful netong Straight from the Heart. Kasi, ang dami ditong mga prayer na pwede mong ipagdasal kung sakaling nangangamba ka. And, naipahiram ko din to sa biyanan ko
noong nagkaroon siya ng sakit. At talagang ginamit ko tong libro na to para ipag-pray over siya araw-araw. So, ayun, nananawagan po ako sa mga politicians natin, sa mga politiko, sa government natin, na sana magkaroon tayo ng, alam niyo po, yung magandang serbisyo para sa lahat ng mga mental health cases, ganyan. Well, anyway, sa mga taga San Jose del Monte po, meron pong inaprobahang batas si Senator Bongo na isinulong ni Ate Rida Robes. Ito po yung House Bill number 9980, an act of establishing a mental health facility or mental health clinic dito po sa lungsod ng San Jose del Monte. Ayun po, yung layunin po ng batas na yun makapagpatayo ng mental health clinic dito po sa San Jose del Monte, Bulacan, at makapagbigay ng pampublikong serbisyo katulad ng counseling and therapy. Kaya po, kung mangyari man po yun, napakalaking bagay para sa mga nangangailangan ng agarang therapy, nangangailangan ng mga walang kakayahan para makapagbayad ng private doctor. Kaya po kung maobserbahan nyo po, sobra po yung suporta na ipinapakita ko kay Congresswoman Ate Rida Robes, kasi nga po, sa mga ganitong ginagawa, mga batas na sinusulong niya, nakikita niya rin po yung side ng mental health issue. Mental health issue, tahimik lang siya eh. Hindi siya masyadong nai-open up. Wala masyadong nag-open up na politiko tungkol doon. Meron man dati, may narinig kami about kay Risa Hontiveros. Meron. Pero, alam niyo po yun, dito po sa City of San Jose del Monte, merong isang politician, may isang public servant na gumagawa ng paraan para matutukan yung mental health issue. Kasi sobrang lumulobo na po ng mental health issue. Sana, suportahan po natin yung mga ginagawang proyekto ni Ate Rida Robes. Kasi, malaking pakinabang po ito sa mga kagaya namin na may mental health issue. Mahirap po magbayad ng counseling, ng therapy. Hindi po basta-basta. Mahal po ang pagpapagamot. Dagdag nyo pa po yung maintenance na gamot na iinumin mo ng umaga, iinumin mo ng gabi. Lang guys, sana po matapos nyo po yung video. And thank you po sa lahat ng manonood at mag-share ng video ko.